Nagsimula ang pelikula kay Christian na sadyang sinagasaan ang kanyang asawang si Leonora gamit ang isang puting van, at nang makitang gumagalaw pa ito, inatras niya ang sasakyan upang sagasaan itong muli hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay nagpunta siya sa kanilang kumpanya ng kanyang kasosyo at nakipagkwentuhan sa mga empleyado niya para gumawa ng alibay bago umuwi. Habang umiinom sa bahay upang kumalma, laking gulat niya nang lumingon siya at makitang nakatayo sa kanyang likuran ang patay niyang asawa. Walang kamalay-malay, buo, at walang kahit isang galos. Natulala siya at napaisip kung ano ang nangyayari. Upang maunawaan iyon, balikan natin ang nakalipas na linggo. Isang araw sa isang pagdiriwang ng kumpanya, hinanap ni Leonora si Christian sa opisina nito at doon niya ito nahuling nakikipagtalik sa empleyado na si Zenya, na sa halip na matakot ay nginitian pa siya habang binebembang ito ni Christian. Nagsawalang kibo si Leonora habang papauwi silang mag-asawa. Kinabukasan, malumanay na humingi ng diborsyo si Christian. Itinatanggi man ni Christian na may iba siyang babae, diretsahan siyang binasag ni Leonora sa pagsasabing nakita niya sila ni Zenya, at walang takot siyang tinitigan nito. Mas naging seryoso ang usapan nang banggitin ni Leonora ang ninanakaw na pera ni Christian sa kumpanya, na isinangguni na niya sa kanyang abogado. Upang hindi madamay, ang tanging paraan niya ay isumbong ito sa pulisya. Sinubukan ni Christian na mga tuwira na ginawa niya lamang ito para sa gamutan ng kanilang may sakit na anak na si Johan. Ngunit hindi ito tinanggap ni Leonora. Ipinaalala niya kay Christian na di siya nagkulang dahil nagmungkahi siyang mag-loan sila. Bukod dito, handa siyang magbalik sa kanyang music career upang makatulong, ngunit isinuko niya ang lahat ng iyon para sa pamilya. Sa simula pa lang ay napagkasunduan na nilang magpo-focus si Christian sa trabaho habang si Leonora naman ang mag-aalaga kay Johan, kaya isinakripisyo niya ang kanyang sariling career. Ngayong nalaman niyang nagtaksil ito, naramdaman niyang nawalan na ng saysay ang lahat ng kanyang sakripisyo, lalo na't huli na ang lahat para balikan ang iniwang career sa musika. Kaya naman, binigyan ni Leonora si Christian ng ultimatum, tapusin ang relasyon kay Zenya, o isusumbong niya ang pagnanakaw nito sa pulisya. Sa construction site, pinag-usapan ni Christian at ng kanyang kasosyo na si Peter ang kanilang ilegal na gawain ng pagmamanipula sa palitan ng pera at ang magulo nilang buwis. Hindi nagtagal, palihim na nakipagkita si Christian kay Zenya sa kanilang tagpuan at sinabing matatapos na ang relasyon nila ni Leonora. Sa labis na tuwa, agad na nakiusap si Zenya na makipagkita si Christian sa kanyang mga magulang sa mismong araw na iyon, at walang pag-aalinlangan namang pumayag ang lalaki. Pag-uwi sa bahay, tinulungan ni Christian si Kim na magpalutang ng bonfire platform sa lawa para sa pagdiriwang ng midsummer sa Denmark. Habang nagtatrabaho, umamin si Christian na magulo ang sitwasyon sa bahay dahil ayaw siyang pakawalan ni Leonora at nagbabantang isisiwalat ang lahat. Nakarelate naman si Kim at ikinwentong dumaan din siya sa katulad na sitwasyon, ngunit nanatili siyang kalmado. Sa huli, ang kanyang ex-wife ay tinulungan na lamang ng mga kaibigan nito na tanggapin ang paghihiwalay. Dahil dito, iminungkahi ni Kim na kausapin ni Christian ang isa sa mga kaibigan ni Leonora upang makatulong na kumbinsihin itong pumayag sa diborsyo. Habang pinapanood sina Christian at Kim mula sa loob ng bahay, umiiyak na nakatitig si Leonora sa isang lumang larawan ng pamilya. Ngunit ang kanyang lungkot ay dahan-dahang napalitan ng puot nang maalala ang mapang-asar ng ngiti ni Zenya. Dahil dito, palihim niyang sinundan si Christian nang umalis ito sa construction site. Sa kanyang pagkagulat, nakipagkita si Christian sa dating kaibigan ni Leonora na si Cassandra, na may-ari ng isang tindahan ng sapatos. Doon nalaman ni Christian ng isang sikreto. May dating boyfriend si Leonora na nagngangalang Mike na namatay matapos mahulog sa bangin, at may chismis na posibleng tinulak ito ni Leonora nang mahuli itong nagtataksil. Ibinigay ni Cassandra kay Christian ang cellphone number ni Sonia, ang babaeng kalaguyo ng namayapang si Mike. Upang alamin ang katotohanan, pumunta si Christian sa bangin kung saan namatay si Mike at tinawagan si Sonia habang nakatayo roon. Ikinwento ni Sonia na palihim silang nagtatalik ni Mike sa kagubatan ng araw na iyon nang maramdaman niyang may nagmamatsyag sa kanila, na hinala niyang si Leonora. Matapos mabitin, lumapit si Mike sa gilid ng bangin upang magpahangin, ngunit bigla na lamang itong sumigaw habang nahuhulog, at bago iyon. Saglit na nakita ni Sonia si Leonora na paalis sa lugar. Habang nakikinig si Christian sa kwento ni Sonia, lihim na nagtatago si Leonora sa mga puno at nakikinig sa buong usapan.
Ngunit sa sandaling lumingon si Christian ay bigla na lamang itong naglaho. Kalaunan, binisita ni Christian ang mga magulang ni Xenia habang patuloy siyang binabantayan ni Leonora mula sa malayo. Pagkalipas ng ilang araw, binanggit ni Christian ang tsismis na itinulak ni Leonora si Mike, ngunit mabilis itong itinanggi ni Leonora bilang paninira lamang. Pagkatapos, binigyan niya si Christian ng dalawang pagpipilian, umalis ng bahay para sumama kay Xenia ngunit isusumbong niya ang pagnanakaw nito sa pulisya, o manatili sa bahay at isalba ang kanilang pamilya kapalit ng tuluyang pakikipaghiwalay kay Xenia. Dahil walang magandang opsyon, tinawagan ni Christian si Xenia ngunit hindi siya nakapagsalita at ibinaba rin ang cellphone. Nang aminin ni Christian na mahal niya talaga si Xenia, nagalit ng husto si Leonora, pinalayas niya ito at idineklarang sa kanya na ang bahay pati ang sasakyang Mercedes. Magtatakip silim, pumunta si Christian sa opisina at kinuha ang service van ng kanilang kumpanya. Nag-abang siya sa isang lugar kung saan madalas nagja-jogging ang asawang si Leonora. Dahil gipit at desperado, tuluyang nawala ang kanyang katinoan at sinagasaan si Leonora habang nagja-jogging. Iniwan niya ang bangkay ng asawa upang magmukha itong biktima ng hit and run. Tapos ay ginamit niya ang car wash card ng asawa upang linisin ang service van at burahin ang ebidensya bago bumalik sa kanyang opisina upang magpanggap na normal ang lahat. Pag-uwi ni Christian sa bahay, kinausap niya ang anak na si Johan na naghahanda para sa kanyang huling exam kinabukasan. Tila normal ang lahat hanggang sa biglang itanong ni Johan kung nasaan ang kanyang ina. Naikinagulat ni Christian dahil alam niyang kasasagasa lang niya rito. Pagkatapos ng usapan, pumasok si Christian sa banyo upang maligo at doon tuluyang naiyak dahil sa bigat ng krimeng hindi niya akalaing magagawa niya. Ngunit isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari, biglang pumasok sa bahay si Leonora, buhay na buhay at walang galos. Kararating lang niya mula sa pagja-jogging, at dahil nag-iba siya ng ruta, ang babaeng nasagasaan ni Christian ay ibang tao pala na nagkataon lang na naka-red jacket din. Habang natulala sa pagkagulat si Christian, dumaan ang sasakyan ng pulisya sa labas na nagpapahiwatig na nadiskubre ang nangyaring hit and run sa babaeng nabangga at namatay. Samantala, napansin ni Leonora na kakaiba ang kilos ni Christian at tinanong kung bakit maaga itong umuwi, ngunit hindi ito ipinaliwanag ng lalaki. Sinubukan ni Leonora na lumapit at akitin ang asawa upang patunayang nakalimutan na nito si Xenia, ngunit tinanggihan siya ni Christian. Dahil sa labis na pagkabagabag sa mga nangyari, hindi nakatulog si Christian magdamag, at kinaumagahan ay mag-isa siyang sumakay sa maliit na bangka sa gitna ng lawa upang pawiin ang mga bumabagabag sa kanyang isipan. Nang araw na iyon, muling nagpalit ng kotse sina Leonora at Christian, at tila umayos ng bahagya ang kanilang pakikitungo habang paalis si Christian para ihatid si Johan sa eskwelahan. Hindi nagtagal, dumating si Kim na may dalang balita tungkol sa isang hit and run kagabi sa kalapit na daan, na agad ikinabahala ni Christian. Habang mabilis na umalis si Christian, pumunta naman si Leonora sa pinangyarihan ng krimen at doon nalaman na isang ina ng 3 anak ang biktima. Sa parehong pagkakataon, napansin ng nakatalagang si Detective Holger si Leonora na nagmamasid mula sa malayo. Kinabukasan, sa gitna ng pagdiriwang ng pagtatapos ni Johan sa kanilang bahay, bumisita sina Holger at ang kanyang partner. Tinanong nila kung nasaan sina Christian at Leonora noong nakaraang gabi bandang alas 10:30. Sinabi ni Leonora na lumabas siya para mag-jogging, habang idinahilan naman ni Christian na nagtatrabaho pa siya sa opisina at hindi na matandaan kung anong oras nakauwi. Dahil walang matibay na ebidensya, umalis din ang mga detective matapos mag-iwan ng business card sakaling may maalala ang mag-asawa tungkol sa krimen. Samantala, patuloy ang pagpapadala ng text message ng naiinis ng si Xenia kay Christian dahil hindi ito sumasagot. Nang magtanong si Leonora, nagsinungaling si Christian na tapos na ang relasyon nila upang mag-focus sa pag-aayos ng kanilang pamilya. Matapos ang pagdiriwang, palihim na bumalik si Christian sa pinangyarihan ng hit and run na puno na ngayon ng mga bulaklak. Doon ay nakaramdam siya ng matinding konsensya dahil sa pagkaulila ng 3 bata. Saglit niyang naisip ang sumuko sa pulisya, ngunit nagbago ang kanyang isip nang makita ang larawan ni Johan sa kanyang cellphone, sa takot na ang anak ang higit na magdusa kung siya ay makukulong. Kasabay nito, ibinalita sa radyo at telebisyon na isang puting van ang nakasagasa sa biktima. Samantala, habang naghuhugas ng kotse si Leonora, napansin niyang biglang naubos ang laman ng kanyang car wash card.
Nang magtanong siya sa staff, nalaman niyang ginamit ito noong gabi ng krimen, kaya agad niyang pinaghinalaan si Christian. Walang pagsasayang ng oras na kinumpronta ni Leonora si Christian at ipinakita ang video recording kung saan napagtanto niyang siya talaga ang gustong patayin ng asawa, ngunit nagkamali lang ito dahil sa kaparehong jacket ng biktima. Sa labis na galit at takot, agad tinawagan ni Leonora si Detective Holger, ngunit mabilis na inagaw ni Christian ang cellphone at nagpanggap na saksi sa nangyaring hit and run. Matapos ang tawag, pilit na pinigilan at pinakalma ni Christian si Leonora na huwag pumunta sa istasyon ng pulisya, ngunit hindi ito nakinig at galit na lumayas ng bahay, habang naiwang natataranta si Christian kung ano ang susunod na gagawin. Hindi nagtagal, dumating sina Detective Holger at ang kanyang partner sa bahay. Idinahilan ni Christian na nakakita siya ng puting van na may plakang mukhang dayuhan na posibleng taga-Romania. Kalaunan, nagpadala ng mensahe si Leonora na makipagkita sa kanya ng alas 9 ng gabi sa isang seafood restaurant, na nangangahulugang hindi pa niya ito isinusumbong. Napansin ni Holger ang labis na kaba ni Christian kaya nagsimula na siyang maghinala na ito ang totoong may kasalanan, bagamat kailangan pa niya ng matibay na ebidensya. Kinagabihan, nagkita sina Christian at Leonora sa seafood restaurant. Ipinaliwanag ni Leonora na matapos ang masusing pag-iisip, napagtanto niyang mawawasak ang buhay ng kanilang anak na si Johan kung makukulong si Christian sa kasong pagpatay at pagnanakaw. Bukod dito, natatakot din siya na baka tangkain uli siyang patayin ni Christian kung pababayaan ito. Humingi naman ng tawad si Christian at nangakong hinding-hindi na niya iyon uulitin. Pagkatapos, isang nakakagulat na hiling ang binitawan ni Leonora, gusto niyang patayin ni Christian si Zenya. Sa tingin niya, si Zenya ang ugat ng lahat ng kanilang problema, at habang buhay ito ay laging nasa panganib ang kanyang sarili. Kung dati ay handang patayin ni Christian si Leonora para kay Zenya, ngayon ay binaligtad ni Leonora ang sitwasyon, at nag-alok pa siyang tumulong sa krimen. Noong una ay akala ni Christian na nagbibiro lang ito, ngunit nang makitang seryoso si Leonora at alam na maaari siyang isumbong sa pulisya anumang oras, napilitan siyang pumayag. Ipinaliwanag ni Leonora na kailangan nila ng matibay na alibay kapag nahanap na ang bangkay ni Zenya. Kasunod nito, nakangiti niyang inamin ng isang mas madilim na lihim, siya nga ang nagtulak kay Mike sa bangin noon matapos matuklasan ang relasyon nito kay Sonia. Upang hindi mapagbintangan, naglatag siya ng perpektong alibay sa pamamagitan ng pagtugtog ng biolin sa music room ng paaralan, palihim siyang lumabas sa bintana para itulak si Mike, bumalik agad sa silid upang magpatuloy sa pagtugtog, hanggang sa makita siya ng guro na nag-eensayo. Pinatunayan nito na si Leonora ay isang napakatalino ngunit lubhang mapanganib at magaling magmanipula. Hindi nagtagal, sinimulan na ang planong patayin si Zenya at palabasing biktima ito ng robbery. Una, nag-check-in sina Christian at Leonora sa isang hotel malapit sa tinutuluyan nitong vacation house, kung saan palihim na bumaba si Christian mula sa balkonahe nang walang nakakakita. Pagdating sa bahay ni Zenya, humingi siya ng paumanhin at nagpaliwanag tungkol sa problema sa bahay kasabay ng graduation ni Johan. Ngunit galit si Zenya at ayaw siyang papasukin, dahil nakasara ang pinto, binasag ni Christian ang salamin nito upang buksan mula sa loob. Sinubukan ni Zenya na sumigaw, ngunit mabilis na tinakpan ni Christian ang kanyang bibig at pilit na pinakalma. Sa kabilang banda, sinimulan na ni Leonora ang pagbuo ng kanilang alibay sa hotel sa pamamagitan ng pagbubukas ng gripo sa bathtub, pag-order ng pagkain, at pagpapanggap na kinakausap si Christian na tila naliligo lamang sa loob ng banyo. Samantala, nag-usap at uminom ng alak sina Christian at Zenya. Ayon sa plano, dapat patayin ni Christian si Zenya sa sandaling matanggap nito ang mensahe mula kay Leonora gamit ang cellphone ni Christian na nagsasabing tinatapos na niya ang kanilang relasyon para sa kanyang pamilya. Ngunit nang dumating ang pagkakataon, hindi ito nagawa ni Christian, na naig ang labis na pagmamahal niya kay Zenya, kaya sa halip na ituloy ang krimen ay muli siyang naakit dito. Samantala sa hotel, dumating ang pagkain na in-order ni Leonora. Nagpatuloy siya sa pagpapanggap at tinawag si Christian na tila nasa banyo pa rin. Pinatugtog din nila ng sapat ang lakas ng isang recording ng boses ni Christian, kung saan binanggit nito kung nasaan ang kanyang pera, upang marinig ng hotel staff at mapatunayang naroon siya sa kwarto. Ang bawat detalye ng plano ay maingat nilang nailatag.
Nang magpunta sa banyo si Xenia matapos nilang mag-Jack and Poy ni Christian, napansin niyang bukas ang bintana at biglang sumulpot si Leonora na walang pag-aalinlangang sinaksak siya. Sa pagmamadali ni Christian patungong banyo, nagulat na lamang siya nang makitang duguan si Leonora. Alam na kasi nito na hindi kayang patayin ni Christian si Xenia kaya siya na mismo ang tumapos dito. Labis namang nawasak ang puso ni Christian sa pagkamatay ng kanyang kabet. Kinabukasan, umuwi sina Christian at Leonora at nagpatuloy sa kanilang buhay na tila walang nangyari. Samantala, sinimulan ni na Detective Holger ang investigasyon sa bahay ni Xenia na mukhang ninakawan dahil sa basag na salamin sa pinto, ngunit napansin nilang kahina-hinala ang labis na kalinisan nito dahil walang naiwang hibla ng buhok o bakas ng daliri. Matapos matuklasan ang text message na ipinadala ni Christian kay Xenia noong gabing mawala ito, pinuntahan siya ng mga detective. Ipinaliwanag ni Holger na ninakawan ang bahay ni Xenia at kasalukuyan itong nawawala, sabay tanong tungkol sa text message. Inamin ni Christian ang kanilang naging relasyon ngunit iginiit niyang tapos na ito, at pinatawad na siya ni Leonora dahil karaniwan naman ang ganitong problema sa mag-asawa. Sumang-ayon si Leonora at idinagdag na magkasama silang nag-check-in sa isang hotel noong gabing iyon, isang bagay na madaling mapapatunayan ng mga pulis. Ganun pa man, nanatiling kainahinala ito para sa detective. Kung magnanakaw lang ang pumasok at posibleng pumatay kay Xenia, bakit pa kailangang itago ang bangkay nito? Dahil hindi mawala ang tanong na ito sa kanyang isip, nagutos si Holger ng isang search operation. Sinimulan ng mga pulis at mga canine tracking dog ang paghahanap sa kalapit na kagubatan, sa pag-asang matutunton kung saan itinago ang katawan ni Xenia. Kasabay nito, nagsimula na ang pagdiriwang ng midsummer. Nang marinig ni Christian ang mga canine dog ng pulisya sa di kalayuan, agad siyang nagpatulong kay Kim sa pagsisindi ng bonfire sa gitna ng lawa sa katwirang uulan base sa ulat ng panahon. Sa sandaling iyon, nagtatahol ang mga aso sa gilid ng lawa dahil naaamoy nila ang bangkay ni Xenia na itinago sa mismong buntan ng mga kahoy upang masunog at mabura ang ebidensya. Habang lumalakas ang apoy, nawala ang amoy kaya nawalan ng bakas ang mga aso. Mula sa malayo, pinanood ni Detective Holger ang eksena at nakaramdam ng pagdududa, ngunit wala siyang sapat na patunay sa pagkakataong iyon. Kalaunan, napagtanto ni na Christian at Leonora na hindi tuluyang natutupok ang mga buto ng tao sa simpleng apoy. Kaya naman kinabukasan, gumawa sila ng marahas na pasya, ibinenta nila ang kanilang bahay at lumipat ng tirahan dala ang natitirang mga buto ni Xenia sa loob ng isang bag. Sa pagtatapos ng kwento, tuluyan nang itinapon ang mga labi ni Xenia sa isang liblib na lawa sa gitna ng isa pang kagubatan, malayo sa sinumang makakatuklas ng katotohanan.